Hello guys! Welcome back to my channel. Okay, and awa po ng Diyos, meron na naman po tayong panibagong vlog. But before I start guys, please don't forget to hit the subscribe button kung hindi pa po kayo subscriber. And please click the notification bell para po updated kayo sa mga videos ko. Thanks in advance guys! Hello guys! Welcome back to my channel. Okay, yan, awa po ng Diyos. Once again, meron na naman po tayong panibagong vlog. And ayan guys, itong vlog po natin for today is about our Toyota Race. Okay, CBT. Okay, so yan, kaya po nakabukas itong engine natin is for me to present to you my newly bought engine undercover. Ayan guys, okay, nakikita nyo ba? Medyo malabo ba? This one, ayan, itong itim na to with the Race tingnan natin sa ilalim guys. Okay, so I cannot see it clearly here dahil gamit ko yung cellphone ko, no? But I hope that you see it clearly there, no? Ayan, so ayan, bakit ko ba binili yan guys? Okay, so it's the third month of my race and ayun guys, unfortunately pinapasukan ng pusa yung engine bay ko. And there's a time na nag-away yung mga pusa. So yung sigurong isang pusa nagdumi, no? Kumalat yung dumi niya diyan, tumai siya, yung mga balbon niya grabe, no? So far it's been 3 days now, 4 days, wala pa akong nakikitang mancha ng mga paa nila, paa ng pusa. Usually makikita ko yan dito, lalo na lupa yung lupa yung what do you call that, yung ating flooring dito. So pag lumakad ang mga pusa dito, tendency siguradong may marka ng lupa yung mga paa nila, and I will definitely see it here or there and there. Yan, dyan nagkalat yung mga tae niya guys, dito siya natutulog dito, no? So may dumating sigurong kaaway coming from here dahil walang cover yan. So inatake siya dyan, puro dugo dito, no? And hindi naman pwedeng running ako at nandyan siya. So dapat nakita ko siya, diba? Kaso nag-away talaga sila. And so far buti naman wala pa akong nakikitang nabali dito or what. Kasi syempre nagkaroon ng pressure yung away ng dalawang pusang yon. Naabutan ko na lang sila na nasa ilalim sila ng sasakyan, and then I smell bad. I smell something bad sa ilalim. Kala ko nga sa gulong yung dumi, yung mabaho. And binuksan ko nga yung engine bay, nakita ko yung tae doon. Grabe, nilinis ko. Siguro pakita ko sa inyo yung picture nung tae, no? So yeah, that's the number one thing na hindi ko nagustuhan sa Race, is because it has no engine undercover. So ayan, binili ko yan sa kasa guys, 4,800 ang niyan, brand new. Meron nabibili nito sa Shopee, Lazada, around 1,500, 2,000. I just don't know if same quality. Pero syempre, pag ganyan guys, matagal naman nagamit yan, hindi na natin tinitipid yan. So bili na tayo yung original, authentic. Sila na rin ang naglagay, so bahala na silang magano dyan. Sila din naman na nagme-maintain nito. So yan, that's the number one thing na hindi nyo magugustuhan sa Race, yung wala siyang engine undercover na ganyan. Although this is subjective, no? Nasa inyo yan. Kung kayo yung tao na wala naman gaanong pusa sa inyo, wala namang sa inyo mga pests o yung mga pets na pwedeng pumasok sa sasakyan niyo like mine, wag kayong magpalagay ng ganyan. Mas maganda nga naman kasi yung exhaust system niya noon, dahil yung init ng makina siya, mabilis mawala, no? Hindi lulutong agad yung mga wires nyo, yung mga ganyan. Hindi unlike na pag naka-cover na ganyan, restricted kasi siya. Okay, so yun yung first ever na dislike ko sa sasakyan ko, and I really hate to say na pangit. It's not good, no? Hindi ko alam kung parang tinipid ba, no, ng Toyota itong Race na ito, no?
Wait, yan na natin, nawala sa focus yan. Hindi ko alam kung tinipid ng Toyota itong pagkakagawa ng race, pero yan same o. Tingnan nyo naman yung color niya sa engine bay niya. Silver or light gray ang kulay, while ang body color is metallic gray. Sana pinarehas na lang, diba? Pero normal na yan sa mga bagong sasakyan ngayon. Usually iba talaga yung mga color ng engine bay nila, which is the primer color lang kasi talaga yan. Okay, what else, no? So yun, yung second thing na ayaw ko rito guys is sabi ko sa inyo to, pero hindi naman major problem man. Second thing is pagka hindi po tayo naka-aircon, okay, so medyo may vibration talaga siya. It is something like diesel engine, like my Innova here, right here. So ito medyo may vibration din to dahil nga diesel siya, no? So it is the same of how car would drive, no? Pero yun nga, hindi na masyadong issue sa akin yun because sanay na ako sa diesel engine, no? And nasa surpass naman yun, nawawala naman yun once na nag-aircon ako, which is obviously lagi naman ako naka-aircon, and I don't see a problem with it naman. And they did a great job from having an engine like this with napakatipid nito guys. Almost city and highway driving, yung long drive, nakaka 12 ako, minsan 13. Siguro kung puro malayo yung biyahe ko nito, baka umabot pa ng 15 to 18 to, no? So marami pa akong standby nun guys, yung nasa sasakyan ako, nagpapa-aircon ako. Yeah. And ayun guys, so just like what I am telling you, ito pa pala, yung paint ng ating races medyo manipis guys, no? Konting lang, bakbak na. I really hate that. Ginawang ko yan dito guys. Ito yung sa pinto niya guys. Ito, naka-cover kasi. Pasensya na. Wait, pakita ko sa inyo ng buo. Okay, alisin muna natin yung cover. Pina-plastic ko kasi ito guys, kasi nababasa ng anggi ng ulan at saka yung alikabok. So this is the side mirror. Ayan. So bumili ako ng guys, so ayan nga guys, no. Bumili ako ng touch up paint. So nasa 200 yata yung pagkakabili ko nun. So ni-repair ko na lang. Natalsikan lang ng bato guys ito. Titingnan natin ng malayo, hindi siya halata. Pero pag nilapitan nyo yan guys, ako, kitang-kita yan. Guys, so nakita nyo ba? Ni-repair ko lang yan guys. Kasi nga naman, kaysa mo naman na ipapintura mo agad yan. Pag pinupintura mo yan, 3.5 agad yan, isang pinto. Hindi na fresh yung pintura mo. So, yan yung naging, pangalawa na ba? Pangatlo na ba yung yung dislike ko rito guys, yung ayaw ko sa race, no? And then, yung fourth naman guys is yun nga, kung kunyari nasa height ninyo is nasa, nasa 5'7", 5'6", 5'8", and you are driving this race, nako, ingat kayo dito guys, delikado to, no? So kapag mali ang yuko ninyo dito, so bubuksan nyo yan, no? So once na binuksan nyo yan, possible tumama sa mata nyo yan, no? Okay, so I don't know kung sinasadya ng ng Toyota, no? Medyo pointed to. It could have been better kung slanted to, nakapaganyan. So medyo hindi pa nakakatakot, no? Yan. So then upon entering naman guys, yan, napaka-luxurious ng ating E-variant, no? It comes standard with this red trims or orange trims na yan. Kaya binilang ko rin siya ng seat cover na with red trims din. Napaka-presentable niya, napaka-luxurious compare sa Innova ko guys. Yun nga yung sasakyan ko dyan. Nakikita nyo naman, Innova ko. So compare sa Innova ko, yung interior ng Innova medyo oldies sa race. Pero yun yung ang masasabi ko rito. So ang fifth na ba yung ayaw ko rito guys. Medyo rinig mo yung riding mo rito. Nararamdaman nyo talaga yung hindi pala. I mean, dito muna tayo sa guys, sa ramdam natin. Meron siyang noise.
So yung noise na yun guys is typical yun sa mga ganitong sasakyan. Dahil nga naman ano lang to guys, budget friendly na klase ng sasakyan. So ayan, tingnan nyo naman, wala namang masyadong special dito, no? Pero it presents itself well, no? It presents itself well. Basic digital. Si Innova ko manual pa yung bukasan niya ng aircon. So okay pa rin, di ba? So ayan, binili ko na rin ng dashcam. Shoutout dyan sa mga QCY owners. Ayan guys, so panalo naman yan. Full screen yan. Hindi ko pa nai-install yung back cam niya. Pero sa casa guys, ang brand new na is brand new na guys na reverse camera from casa is 8.5. Kasi ito guys yung if you don't know, hindi niya sinusupport yung reverse camera. While sa G at saka sa turbo meron ng reverse camera. And ayun, so sa 6th na tayo or 7th, no, ang ayaw ko, walang height adjustment. Okay? So if you are babae ka, medyo maliit ka, so siyempre kailangan mo pang bumili ng throw pillow para mataas yung upo mo. Pero actually, para sa height ko, ako 5'8", 5'9" ako, mataas ako. Kasi halos kainin ko na yung buong headroom ko sa nito, dahil mataas naman siya, standard yung height ng upuan, no? Ano siya, what do you call that? Mataas naman. Pero kung kunyari yung height mo 5'1", 5'footer, 5'4", 11, 4'10", di na natin may iwasan yan sa mga babaeng Pilipina. Baka mahirapan sila. Unless kuha sila ng throw pillow. Bili sila ng throw pillow. So yan, binilang ko na rin ng mga matting, spaghetti mattings. And ano pa ba? Yung guys, yung to some it is positive and to some it is negative. Pero yung tignan nyo yung pagsara niya guys. Kita nyo, masyadong parang magaan. Hindi siya hardbound, madaling isara. Yung parang pag tinamaan mo agad yupi. So ganun siya. So yan pa yung sa akin cons yun, kasi parang hindi luxurious yung experience mo na sinasara siya. Kasi yung mga ibang sasakyan, di ba, mahirap isara yan. Yung parang vacuum ng pinto nila mahirap, parang dito sumisingaw agad. Yung parang mag-aircon ka rito, then pag pinatay mo agad sumisingaw. So parang ganun, yun yung naging ko sa kanya, ayaw ko sa kanya. Pero again, sabi ko nga, subjective ito. Sa ibang tao okay yan, sa ibang tao ayaw yan. And ito, of course, hindi naman malaking issue sa akin yan, kahit manual folding yan, okay pa rin sa akin yan, kahit na ayaw ko rin naman ng auto fold. And what do you call this, yung nito guys, yung experience niya sa sa shock absorber. So hindi ko in-expect na, kala ko kasi magiging parang comfortable ride siya like MPV, like Innova. Pero it turned out na okay pa rin naman pero parang mabilis yung laro ng suspension niya. Yung Innova kasi pagka yan tumatakbo, parang dinuduyang ka yan, ganyan. Ito parang pag dinuyang ka dito, mabilis yung pump ng mga suspension niya na mararamdaman mong nagbabounce ka. Si Innova, nilalaro niya yan, ginagawa ganyan ka pa, no? Yan. So yan, I think yun yung mga dislikes ko sa race. And ayun, yun lang ang napansin kong mga kung bago kayo, kung bibili kayo nito, you have to point that out, you have to check that out, kasi baka pagsisihan ninyo. Pero for me, since ako nung binili ko kasi ito guys, I find Race E the best of all the variants, kasi nga practical siya guys. Siya pinakamura, same engine of the G,
powerful naman. It's lacking some luxurious features like yun nga, auto fold side mirror, push start button, height adjustment, digital aircon gauge, reverse camera. Yung mga ganun guys, sa akin kasi okay lang yun. So sa inyo kasi baka hindi okay yun. So wag ninyong tipirin yung sarili ninyo, go with G na lang, or better yet, turbo na kung meron din namang budget. Pero yung difference kasi ng price guys is malaki. So nasa 120,000 ang difference ng G sa E, and nasa 150 din yung difference ng turbo sa G, or nasa 100 more or less, mga ganun, 100 to 120, ganyan yung difference nila per variant. And I do not find the 100,000 worth it for the difference, no? Tulad dito guys, itong E, wala naman silang red trims or orange trims na ganyan. Yung E lang ang merong ganyan. While ito, kung kunyari gusto kong height adjustment ito, hanap na lang ako ng bagong upuan, yung merong height adjustment na pang race din. Diba? Madali lang yun guys, for the 120,000 difference, I do not find practicality. So yun, okay naman ako sa manual folding na side mirror, okay din naman ako sa disusi, ayaw ko rin naman ng push start, diba? So yun. So ano ba pa, gusto nyo ba ano yun pa natin, kung ano yung sa next video na lang siguro guys, yung mga 10 things naman na gusto ko sa race na mapapabili kayo. Okay, so yan, for now yan na po muna yung mga dislikes ko, mga ayaw ko. Subjective to guys, hindi to criticism. I have no regrets with my race. I'm very happy using it every day, no? Wala akong nakitang flaw na ikadi-discourage ko para pagsisiyang ko ang pagkakabili ko nito. So yun guys, thanks for watching. Keep safe everyone. Thanks be to God. Bye for now. Bye.